Hi guys! Welcome back ulit sa aking kusina. This is Donna again. And for today's video mga mare ay isa na namang patok at trending na pang negosyo recipe ang isi-share ko sa inyo. Yes mga mare, sobrang trending nga nito ngayon at lalo na kung meron ka pang sari-sari store o tindahan. Nako mare, subukan mo na rin ang ganitong pang negosyo. Napakadali lang gawin. Sobrang dali lang din itong ibenta mga mare dahil nga napakasarap, napaka-soft and creamy at talaga namang sobrang milky nitong ating makapuno candy balls. Kaya naman mare, kung naghahanap ka ng extra income o kaya naman ay pagkakakitaan na kahit nasa bahay lang, nako mare, perfect na perfect nga ito. Kaya naman wag na nating patagalin mga mare, tara na at gumawa na tayo nitong ating makapuno candy balls. At gagamit nga tayo dito mare nitong ating makapuno strips from Fresh Q. So ang una nating gagawin dito mga mare ay papadaanin lang natin sa ating food processor para naman hindi masyadong mahahaba itong ating makapuno strips. At kung hindi naman po available ang ating food processor, pwede kayong gumamit dito ng blender o kaya naman ay mano-mano. After nga natin itong padaanin sa ating food processor, ay isi-set aside po muna natin ito. And sa isang bowl mga mare, gagawa naman tayo ng slurry. So maglalagay lang ako ng 2 cups ng cornstarch and 2 cups of water. Tapos imimix lang natin to mga mare hanggang sa wala ng buo-buo. Gagamit din tayo dito mga mare ng condensed milk. Bali 1 kilogram po itong gamit ko dito na condensed milk. Una nga mga mare, ilalagay muna natin yung ating condensed milk dito sa ating kaserola. Bali ang apoy na gamit ko dito mga mare ay nasa low to medium heat lang and dapat po ay tuloy-tuloy yung paghahalo natin dito para po maiwasan natin na masunog yung ilalim. After ng ilang minuto mga mare, mapapansin nyo na lumabnaw na itong ating condensed milk. So pwede na nating ilagay dito yung ating makapuno strips. Tapos ay i-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-well combine na yung ating condensed milk and yung ating makapuno. At continuous lang natin tong lulutuin mga mare for at least 15 minutes na dapat po ay hindi tayo tumitigil sa paghalo para maiwasan natin na masunog yung ilalim. After 15 minutes mga mare ay ilalagay na natin dito yung ating ginawang slurry o yung ating cornstarch na tinunaw sa tubig. And dapat po ay gradually lang yung paglalagay natin dito. At habang paunti-unti nga nating nilalagay mga mare yung ating slurry ay continuous pa rin tayo sa paghahalo dahil mabilis na lang po itong magbuo-buo sa ilalim at mabilis na lang din po itong masunog, kaya naman iiwasan natin na masunog yung ilalim nito. Pagkatapos ng ilang minuto mga mare, ganito na yung magiging consistency ng ating makapuno. So lulutuin pa natin to mga mare for another 10 minutes. Ganito po yung gusto nating makuha na consistency. Kapag ganito na yung inyong makapuno mixture, pwede na nating patayin ang ating apoy. Tapos ay iset aside muna natin to at i-rest for at least 10 to 15 minutes at i-transfer natin sa isang lagayan. Pagkatapos ng ilang minuto, eto na mga mare yung ating makapuno and gagamit din tayo dito ng powdered milk. Pwede rin kayong gumamit dito mga mare ng skim milk kung gusto nyo, pero mas masarap po kung ang gagamitin natin ay powdered milk. Para naman sa sukat ng aking makapuno, gagamit lang po ako dito ng 1 teaspoon. So depende na sa inyo mga mare kung anong size ang inyong gagamitin.
Sa akin po ay okay na ang 1 teaspoon dahil pag na-coat natin ito ng powdered milk ay mas lumalaki pa naman po yung size nito. At after nga nating mag-scoop ng ating makapuno mixture, ilalagay lang natin ito agad dito sa ating powdered milk, tapos ay i-coat po natin yan nitong ating powdered milk. Ang ginagawa ko dito mga mare ay gumagamit lang ako ng gloves, tapos ay sinishape ko ito ng pabilog para po mas kumapit din dito lalo yung ating nilalagay na powdered milk. So ganito lang kadali mga mare, at uulitin lang natin yung process hanggang sa magawa na natin o mabilog na natin lahat yung ating mga makapuno. At eto na nga mga mare ang ating mga makapuno. So gumamit lang ako dito ng ganitong tab, dalawang klaseng tab po ang ginamit ko dito. At depende na sa inyo yan mga mare kung ano ang gagamitin ninyong packaging. At para naman talagang mas milky ang ating makapuno ay maglalagay pa ako dito ng additional na powdered milk sa ibabaw. At kung gusto nyo naman mga mare na ibalot ang inyong makapuno candy balls, pwede kayong gumamit dito ng cellophane wrapper katulad po nito. So ngayon naman mga mare ay itry naman nating balutin ang ating mga makapuno candy balls. At kung meron ka ngang sari-sari store mare ay mas mabili kung ganito ang gagawin mo sa iyong makapuno candy balls dahil pwede mo itong mabenta ng tingi-tingi. At ganun nga lang kadali mga mare ang pagbalot sa ating makapuno candy balls. So uulitin lang natin yung process mga mare hanggang sa maibalot na natin yung mga natira pa nating mga makapuno. Pagkatapos nga ng ilang oras mga mare, eto na at naibalot ko na nga lahat ang ating mga makapuno candy balls. At ganun nga lang kadali mga mare ang paggawa nitong ating makapuno candy balls. Napakadali lang nitong gawin mga mare, and napakabili din nito, napakabilis lang ibenta dahil nga napakasarap. Kaya naman kung naghahanap ka mare ng pangnegosyo na pwede mong simulan sa maliit na puhunan lang and pwede mong ibenta kahit nasa bahay ka lang, pwede mo na tong simulan mare ang ating makapuno candy balls. At hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pangnegosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching, and see you again sa ating susunod na pangnegosyo recipe. God bless!